everyone, it's me again! And for today's video ay isi-share ko sa inyo yung kung ano ang CAV. So yun na nga guys, so for today's video ay pag-uusapan natin kung ano yung CAV at kung ano yung mga dapat gawin sa pag-request ng CAV para naman makapagbigay ideya sa inyo guys kapag kung nagbabala kayo na mag-request ng CAV. So bago yan ay alamin muna natin kung ano yung CAV. What is the meaning of CAV? Certification, authentication, and verification CAV certificates for your academic records. What is the purpose of CAV? CAV is a requirement for Filipinos who are applying to work or study abroad. Usually, tour or transcript of records, diploma, and other scholastic requirements are requested for CAV. Also, it is used for local employment. What are the authorized government agencies to administer CAV? 1. Department of Education, for scholastic records such as tour and diploma from high school. 2. CHED Commission on Higher Education, for scholastic records such as tour and or diploma from your college or graduate school. 3. TESTA, for training and technical course certificates like National Certificate 2 and other documents from TESTA. How to process CAV certificates. Step 1. For bachelor's degree holders and postgraduate degree holders. Endorsement from the school registrar. Certified true copy of scholastic records tour, diploma, etc. Certified true copy of the special order if applicable. If undergraduate, endorsement from school registrar. Certification of enrollment. Tour of earned units certified by school registrar. For high school graduates, original and certified true copies of tour and diploma. Certification of graduation from school principal and school superintendent. Step 2. Go to your authorized government agency CHED, Department, TESTA, and submit the listed requirements. The regional offices of the agencies will serve your CAV applications requests, or maybe you can request to your school to process for it. Reminder, make sure to keep the receipts and other documents issued to you for claiming your documents. Ayun! So yun ang CAV guys. Ngayon, sa mga nagtatanong or sa mga magtatanong kung ilang araw bago makuha ang CAV, ang sagot ay depende po yun. Kasi kapag kung i-hand-carry mo or ikaw yung magdadala doon sa kung saang department ka magpapakab, ay ang sabi nila is madali lang o mga ilang araw lang, ganun. Unlike kung ipapaprocess mo sa school yung CAV mo, aabutin ka talaga ng isang buwan. Unlike in my case, kasi umabot ako ng 3 buwan. Kasi laging naiiwan yung CAV ko. But some school, 1 month talaga yung ano nila for processing sa CAV. So, ayun na nga guys. So, ngayon, magbibigay ako sa inyo or magpapakita ko sa inyo ng mga example ng CAV na meron ako dito. So, I have here 2 CAVs. This. First one is the CAV for local employment. Since nabanggit ko naman kanina kung saan ito ginagamit. And ang local employment na ito guys ay actually walang nakalagay dito sa CAV kung saan mo siya. Ang nakalagay lang dito, whatever legal purpose it may serve. So, yun lang guys, yung nakalagay dito. So, wala nakalagay ng for kung saan siya, for local ba siya or for abroad purposes. Pero, dun sa request na binigay at finorward ng school registrar nyo, ay may nakalagay doon na for local employment. So, yun guys. So, ang pagbigay nila, kasi pag local employment, pagbigay nila sa'yo nito, is hindi siya nakalagay sa envelope. Nakaganto lang siya na yung mga documents mo, tas naka-attach ito. Yun lang yung ibibigay nila sa inyo. But, kapag ang nakalagay doon sa request mo ay for abroad purposes, like for employment abroad, study abroad, ang nakalagay doon, ay nakalagay talaga siya sa envelope. Ayan. So, ito yung mukha ng, hindi ko siya pwedeng buksan guys ha, ito yung mukha ng CAV for abroad purpose.
So, depende na yun kung anong purpose na nakalagay yun, saan mo gagamitin. Basta ang for abroad purpose, guys, ay nakaseal. Yan, nakaseal talaga yan. At hindi mo siya pwedeng buksan. Kasi ang tanging magbubukas lang nito ay ang DFA personnel. And may nakalagay naman dito, guys. Yung nakalagay dito is do not open. Only DFA personnel are allowed to open it. So, do not accept if the seal is broken. So, nakaseal talaga siya, guys. And may nakalagay na mga signatures. Ayan. Signature and stamp. Ang nakalagay dito sa inyong CAV for employment abroad. And one thing, guys, may nabalitaan ako na mga nagpa-apostille sa DFA ng kanilang CAV na walang seal. Kasi nabuksan daw nila, ganito, ganyan. So, ang nangyari is, pina-request sila ulit ng DFA ng another CAV na nakaseal at hindi pwedeng buksan. So, yun guys, isang paalala lang sa inyo na kapag kung makatanggap kayo nito, huwag nyo talagang buksan. Okay, kung gusto nyo i-check, dapat during na kinuha mo ito sa school and hindi pa nakaseal, dapat i-check mo na. So, tips yan guys, kailangan talagang i-check doon. Para bago nila i-seal, at least nakita mo na, na-check mo na kung may mali ba or wala, ganun. And, kasi ako guys, ganito yung nangyari sa akin. Actually, nag-request ako ng CAV actually sa amin kasi sa school, dapat for 1 month before mo makuha. But sa akin, ang nangyari, ilang buwan, mga halos 3 buwan ata ako naghintay bago ko ito nakuha, guys. Sobrang tagal. Grabe. Alam niyo kung bakit? Kasi lagi itong naiiwan. Akala nila nakuha ko na, pero wala pa. Tapos, pinapalo up ko sa school. Tsaka yun. After 3 months, nakuha ko siya. Diba? Sobrang tagal. Kaloka talaga. Pero, okay lang yun. Ang mahalaga is, nakuha ko. And, pagkakuha ko guys, tinignan ko muna. Sabi ko, pwede ko bang makita? Pwede ko bang matingnan? Para ma-recheck ko kung baka may mali wala. Para at least kung may mali, ma-recheck nila agad. At naibalik doon sa CHED office. Ganon. So, ayun, chinek ko, wala namang mali. So, sinil na nila. Nilagyan na nila ng seal. So, yun na guys, saka ko yun nakuha. Actually, since may dalawa tayong pwede din namang, kung gusto mong mabilisan, tsaka, pwedeng i-hand carry mo. Ikaw mismo yung magdadala, mag-request ka lang ng ang SO doon sa school nyo. And ikaw na mag-hand carry kung saang department mo man ipapakav yung documents mo. Ganon. Pwede yun. So, mabilis lang daw. Ang iba, ilang araw lang na, 1 day, 2 days, ganon. Nakuha na nila. So, napakabilis lang. Unlike kung ang school, kasi by schedule yung school kung kailan sila pupunta ng CHED, ganon. Kung may sasabihin sila doon, saka pa sila pwede makapunta ng offices, ganon. So, yun, kaya natagalan sa akin, guys. Masyadong matagal talaga. Pero kung hindi ka man nagmamadali, why not? Kung sa school na lang, napapagod kang mag-walk-in talaga sa, like, example, sa CHED, kung napapagod ka talaga mag-walk-in sa CHED, pwede mong ipaprocess na lang sa school. Ganon. Pero matagal talaga. And, yun na guys, huwag nyo kalimutan yung mga tips ko. Dapat huwag nyo talagang buksan. And, huwag nyo, always check. I-check nyo talaga before nila i-seal. So, yun guys, I hope na makapagbigay ideya at tips ito sa inyo kung nagbabalak man kayo na kumuha ng CAV ninyo para sa kung saang purpose nyo gamitin, at least meron na kayong ideya guys. And especially yung mga reminders ko at mga tips, wag nyong kalimutan guys dahil malaking tulong talaga yun guys. And if you're looking for the right video about CAV, I think this video is for you. Once again, thank you so much for watching, and don't forget to like and subscribe on my YouTube channel and hit the notification bell for more updates. Once again, thank you and see you!